Po mga kababayan, meron tayong panibagong vlog ngayon, meron tayong panibagong pag-uusapan. Ngayon, yung pag-uusapan natin dito ay si Maharlika naman. Oh, kanina, yung isang vlog natin, yung patungkol sa galit na galit si Banat Bay dahil sa ka-fake news ni Maharlika, pinakalat niyang uuwi na daw si Digong, no, sa birthday. 26 daw ang uwi, ano na ngayon, 27 na, nasaan si Digong? Magbe-birthday na bukas. 28th birthday eh. Oh, so walang nangyari. Kaya galit na galit si Banatbay. Ngayon naman itong si Maharlika, siningil na si Sas. Maharlika, hilosas. Na-deposit na ba sa'yo ang bayad ni Taydig? Sa akin, wala pa, putya. Eto ha, klarong-klaro. Iparinig ko sa inyo, hindi ito fake news. Ayan na. Eto. Sabi ni, hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Ano yon? Imposible naman na boses yun ni Kent Garcia. Hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Shootang inamesh. Mga palangga. Kumusta kayo? According kasi sa ating mga puting ahas dyan, mga shootang inamesh, galit na galit, nagsisingilan na sila. Oo, nako. Kanina si Banat Bay, doon sa napanood ko, galit na galit kasi hindi daw sumusunod itong si Maharlika sa utos ni Digongyo. May sariling mundo. Ngayon naman, galit na galit kay hindi na bayaran. walang allowance. Naku, kung ako naman kay Digong, syempre ibayad ko muna yan sa abogado. Mahal. 800 to 1,500 per hour pa naman yung abogado niya. Ang rate. Tapos ngayon babayaran pa kayo. Nako. Ito Hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Tapos mga kababayan, alam nyo ba, na si Maharlika, ito yung ka-fake newsan, kaya galit na galit si Banat Bay sa kanya. Ang sabi niya dito, makakauwi na daw si Digong sa Pilipinas. Ito, Message ko? Ako na rin, well, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. PRD kasama mo Ayan, kasi lalabas na siya daw very soon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga bobo, tanga-tanga na DDS, naniniwala. Oo, naniniwala na lalabas daw si PRRD. So paano nga mangyaring lalabas? Meron pa nga silang isa na ihihiring ngayong September. Oo, so sayang naman yung pamasahe ng eroplano, private plane. Tapos uuwi, tapos babalik, tapos uuwi, tapos babalik. Ano yun? Kada hearing, lalabas, babalik, lalabas, babalik. Ano yun? Gagastos-gastos. So ito naman, si Maharlika nagpakalat na naman ng fake news. Uuwi na naman daw ang lolo digs ninyo. Di ngayon, yung mga bobong DDS naniniwala. So ito siya, Message ko? Ako na rin, well, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. PRD kasama mo ang mga ay, mga jotang dyan, mga kalaban. Si PRD, for sure narinig mo ang mga kababayan mo dito. We love you. And thank you na sa panahon mo ay nagkaroon ng kampanya, mga OFW like us, mga Filipino abroad na pag-uwi namin sa airport, maayos. And now, gulo na naman. But my message to you is stay strong, stay healthy, dahil nandito kami para sa laban na to. We will win. Dito na yung message ko. Ako na rin, well, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Ayan. Lalabas na siya. Sa sobrang ka-fake newsan mo, kaya hindi ka nabigyan. Naghahanap nga siya, Hello, Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Na-deposit na ba ang bayad? Hello, Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Kaya si Banat Bay, galit na galit sa pakalat ni ano. Ako na rin, well, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Lalabas na siya. Tignan natin si Banat Bay. It's because alam nyo, pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Iba si Talagang babagsak po sila kapag hindi sila magawa ng fake news, Banat Bay. Pare-pareho lang naman kayo. Ba't nag-aaway kayo? Dapat nag-usap kayo ng masinsinan eh. Fake news ka rin naman. Fake news ka rin.
O mag-fake news na lang tayo. So, takot kasi si Maharlika na bumagsak ang views kasi unti-unti nang napagod ang mga DDS sa kakarally doon. Siyempre, kung kayo ba naman mga DDS, araw-araw kayo mag-rally doon, magkano pamasahin ninyo? 2 hours biyahe ninyo mula sa Dahig papunta sa bahay ninyo, o mula sa bahay papuntang Dahig, or sa mga bahay ng amo ninyo, 2 hours, 3 hours. Tapos mag-a-absent kayo dyan buong araw. Siyempre, sinong amo matutuwa dyan? Ang amo ninyo is mga Dutch yan. Wala namang pakialam yung mga amo ninyo sa pagkakulong dyan ni Digong kaya hindi naman yan nakakahugas ng plato. Bakit? Pag umattend ba kayo doon sa Dahig, mag-rally-rally kayo doon sa harapan ng ICC, yung plato ba hugasin nyo doon, yung labahan, yung alaga mo doon matanda, 'di ba? Yung mga bata na binantayan mo, magkakaroon ba ng yon? Okay yung buhay nila. Paano yung mga inaalagaan ninyo, nililinis ninyo doon bilang kuskus kubeta? Oo, tapos mag-absent pa kayo. O kaya galit na galit si Banatbay dahil sa pakalat ni Maharlika na makakalaya na daw si Digong. O, eto. Banatbay, wala akong pakialam. Maging 10 ang makinig sa akin, basta naninindigan para sa bayan. Diba? Fake news ka kasi Maharlika. Kung ikaw, Maharlika, sa tingin mo, nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte. Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Diba? Ayan na. Kayo-kayo na nag-aaway mga pangit. Diba? Ayan na. Sabi ni Santiago, na sanay ngurgur ng tao. Alam ko, sanay kang tayo ng tao, Santiago. Huwag mo sinisindak-sindak. Lahat kayo mga genimas nyo, huwag niyong sinisindak-sindak ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka, humahawak ka ng gumugurgur ka ng tao. Kung magsalubong tayo, na may hawak ka, madali lang sa yung gumurgur ng tao. Ang sabi, diba? Si Maharlika kasi ngayon mga kababayan ay talagang ilalaglag nila to. Maniwala kahit sa akin sa hindi, si Maharlika itatanggi na po ito ng DDS. Katulad yan sa nangyari ni Harry Roque. Kung naalala ninyo, si Attorney Harry Roque, binitawan na ng DDS. Pinalayas na ni Sara, hindi nakilala ni Salpanelo, at hindi na siya party ng DDS. Bakit? May kaso si Harry Roque. May kinaharap siya ngayon na human trafficking at saka yung kaso niya na milyon-milyon ang pera na pumasok sa bank account niya na wala naman siyang negosyo at hinahanapan siya ng documents, hindi niya ma-present ang ginawa niya, instead na magpaliwanag siya sa Congress, lumaya siya at nagtago siya sa ibang bansa. And bali-balita pa natin ngayon, mga kababayan, ay nag-file daw ito ng asylum sa Netherlands, itong si Roque, kaya ayaw nang umuwi ng Pilipinas. So ngayon, ito namang si Maharlika, ayan na, tinatarget ng Interpol at ng NBI. At hinamon pa kasi si Director Jaime Santiago ng NBI na tugisin daw siya. Edi ngayon, inasikaso na. Patay, bibitawan na ng DDS to. ni Santiago, na sanay ngurgur ng tao. Alam ko, sanay kang tayo ng tao, Santiago. Huwag mo kong sinisindak-sindak. Lahat kayo mga genimas nyo, huwag niyong sinisindak-sindak ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka, humahawak ka gumugurgur ka ng tao. Kung magsalubong tayo, na may hawak ka, diba? Wala munang magpapadala ng pera or maybe on basta March, ang importante yung birthday niya. Iparamdam natin yung bangis ng mga Filipino abroad, not only OFW. Wala munang magpapadala ng pera or maybe on basta March, ang importante. Ito dapat kasuhan ng sedisyon ito si Maharlika. Sa ginawa niyang ito panghihikayat na kalabanin ang gobyerno, wag magpadala, itigil muna yung remittance, no? Inutusan niya yung mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit at mahihirap ng mga DDS. So naniniwala naman sila kay Maharlika. Edi ngayon si Banatbay, eto na, galit na galit nga. So ito na, Maharlika, isa rin, galit ng hindi nabayaran ni Digong. Ito, Hello, Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala pa, butya. Nako, Diyos ko. Paano ka ba bayaran? I-fake news ka nga. Ayaw na nga sa'yo ng tao. Ayaw ka ng bigyan. Ayaw ka ng bayaran kay fake news ka nga. Diba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction ngayon na kung saan si Maharlika naniningil na. Paano nga siya bayaran? Ipinapakalat niya, uuwi na daw si Digong. Edi ngayon yung mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, mahihirap, naniwala. Kakaantay na nagdilat na ang mata. Yeah, lumaki yung mga mata, kakaantay sa airport, walang Duterteng dumating. Tapos nagpost sila ng lumang video na di ko alam kung anong airport yun, Iloilo yata to, or
Leyte. Oo, pinakita nila. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.